So nasa kalagitnaan na po tayo ng ating taon. Napakabilis. So nakaraan lang, bagong taon ngayon. Nakaraan lang, galit na galit tayo sa init. Ngayon, tag-ulan na naman. Ano? So salamat po sa Panginoon dahil nagpapatuloy po ang kanyang biyaya. And I invite everyone na tayo po ay tumayo to pray. So ang ating topic po ngayon ay martagal na nating naririnig. Actually, nadadaanan din ito sa worship night natin. Pero lagi natin itong naririnig yung salitang ito. Dalawang salita. Lalong-lalong nung ginagawa po itong church na ito. Yung tinatawag nating Ezra Campaign. So pag Ezra Campaign, isang bagay lang ang naiisip talaga natin. Pero mula dito sa pag-aaral natin sa Ezra, ano nga ba talaga yung objective ng Ezra Campaign? Kasi ang thinking natin ay yung church or rebuilding of the temple. Sa panahon natin, pagtatayo ng church. Tama naman yon. Pero yun yung pinaka mababaw. Kung tama mang sabihing mababaw. Kasi meron pang mas malalim. Ibig sabihin, mas mahalaga. More than the physical. Ano kaya ayon? At yun po yung ating aaralin sa mga susunod na linggo. Pero ngayon, tingnan natin kung ano muna yung Ezra Campaign. Tayo muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Diyos, sa libro ng Ezra at Nehemiah, Panginoon. Bless us, Holy Spirit, teach us and give us a humble heart, teachable heart, Panginoon, at matuto kami mula rito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So ngayon, bago natin simulan yung pag-aaral natin sa Ezra Campaign, so, mga fun facts muna. Unang-una po, ang Ezra at Nehemiah po ay isang libro lang siya. Kung titignan ho natin sa Hebrew Scripture o Hebrew Bible, meron po kasi silang sariling Bible, yung Old Testament. Ang tawag po doon, Tanakh. So, TNK, Torah, which is Pentateuch po sa atin, Nevi'im, Prophets, and Ketuvim. Ito po, bahagi po ng Ketuvim, yung Ezra, Nehemiah, o sa English ay writings. Pero nung nagkaroon po ng Bible, nagkaroon ng Old Testament and New Testament, ang Hebrew Scripture po, wala po silang Old Testament. Kasi wala naman silang New Testament eh. So, ang pinaniniwalaan lang nila, yung mga Jewish people, yung Old Testament. Kaya consider yon para sa kanila, hindi Old Testament yon. Anyway, pero sa atin, pag tinatawag natin Christian Bible, meron tayong Old and New Testament. Pinaghiwalay sila, naging dalawa sila. Nagkaroon ng Ezra at nagkaroon ng Nehemiah. Pero originally, iisa lang sila. Ngayon, isa pa po, paglilinaw, hindi po si Ezra ang nanguna sa muling pagpapatayo ng templo. At yun po yung aaralin natin. Napakahalaga nito kasi pag sinabi nating Ezra, nag-rebuild ng temple. Hindi, more than that. Meron pang mas malalim na dahilan na para sa akin pinakamahalaga eh. Kasi marami hong mga Kristiyano sa buong mundo, hindi naman magaganda ang churches. Pero the most important thing, sino yung mga nasa loob ng churches na yon? At yun yung hamon dito sa Ezra. Bagamat napakahalaga ho na tayo ay meron ding yung physical church, di ba, na tinatawag, papagandahin natin. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. So ngayon, balik tayo sa Ezra Campaign. Ito, madalas nalilito. Ano ba talaga ang tama? Ezra Campaign o Ezra Project? Palagay nyo. Di ba merong tumatawag min sa Ezra Campaign? Yan ang mas madalas. Pero minsan may tumatawag din Ezra Project, which is right. Ano ba yung tama dun sa dalawa? So ngayon, ano dun sa dalawa yung tama? So tingnan muna natin yung campaign versus project. So ano po ba yung campaign? Sabi ho dito sa campaign, as project muna is a sequence of tasks with a defined start. So ibig sabihin, hilera, sequence, mga sunod-sunod, mga listahan ng mga gagawin. Diba? Na merong start. Ito, sisimulan po ng ganito, tapos meron siyang end date. So meron siyang objectives. So ngayon, tapos ano pa yung objective na yan? With a defined end and date, a sequence of tasks, tapos to achieve objectives within 3 critical success factors, merong time, budget, and results. So yun yung project. So yung campaign po, ano naman yung campaign? Ang campaign actually kapareho lang din ng project. Pero yung campaign may contain a number of separate projects. Nagigets ninyo? Yung project, specific lang siya. Pero yung campaign, sa ilalim niya, meron siyang iba't ibang proyekto. Halimbawa ho, gawin nating example yung campaign versus drugs. Kampanya kontra droga. Pag sinabi natin kampanya kontra droga, meron kang iba't ibang proyekto sa ilalim para labanan ang
droga. Unang-una, syempre, pinakasikat, paliga. Diba? Naalala ko tuloy sinabi ni Jolo Revilla. Sino nakakaalam no? Sabi, basketball muna bago droga. Sabi ni, but anyway, nasa Facebook yon. So, but anyway, ito laging sinasabi nila. Pangalawa, nung panahon ni Bato de la Rosa, nagkaroon ng oplang tokhang. So, ito, meron tayong negative impression dito. Pag sinabi nating tokhang, feeling natin papatayin. Which is dapat hindi gano'n. Yun lang naging kilala siya na gano'n. Pero pag sinabing oplang tokhang is tok-tok, katok. Tapos kakausapin mo kung sila ay drug personality, sumuko na kayo, magpakilala kayo, magbagong buhay na. And then, actually, double barrel yan. Pag sinabing double barrel, meron tinatawag na HPT, tama ba ako? Yung oplan tokhang kasi sa community based. Pero yung HPT, high profile target. Kailangan yung mga leaders. So, ano pa yung mga iba't ibang proyekto para sa kampanya laban sa droga? Isa pa po yung education drive against drugs. Kaya nga dito, nagkakaroon po tayo ng mga speakers pumupunta sa mga eskwelahan. Sa next slides natin, halimbawa po ito si Baron Geisler, dahil siya po ay sa mental health and sa drugs, nagpupunta-punta siya sa school. Pangalawa ngayon nakaraan na nakita ko lang kay Boss Toyo. So si Boss Toyo dati siyang snatcher, dati siyang drug addict o drug dependent. So ngayon pumunta si Abalos, DILG secretary ngayon. Sabi, imbitahan kita, magsalita ka sa amin kasi kumbaga drug free na siya ngayon. So nagkakaroon ng education drive. Isa rin siyang proyekto. Pero ang kampanya, labanan ng droga. Isa pa siguro yung pagpapatayo ng mga rehab centers. So ilan lamang yan, 4 na halimbawa ng proyekto para labanan yung droga. Pero ang tawag sa kanya, kampanya kontra droga. Pag sinabing campaign, meron kang mga iba't ibang proyekto sa ilalim nun para yung kampanya na yon ay magtagumpay. Nagigets po natin? Kaya pag sinabi nating Ezra campaign, hindi lang ho ito nalilimitahan sa pagpapatayo ng church. At aalamin natin, according to the book of Ezra, Nehemiah, ano yung tatlong iyon? So ngayon, ito muna yung ating pag-aaralan. So ngayon, para mas maintindihan natin, ito po yung mga mahalagang kaganapan nung panahon ng Ezra Nehemiah. Unang-una ho, yung pagbabalik ng mga tao, return of the people sa Jerusalem. Pangalawa, yung reconstruction of the temple. Pangatlo, reestablishing of Jerusalem. Ito, panahon na to ni Ezra. Tapos yung repairs of the wall, Ezra campaign. So Ezra campaign, Project 1. So meron tayong 3 projects. So ito muna. Sa mga susunod na linggo, pag-aralan natin yung Project 2 and 3. Ngayon muna yung Project 1. 1, 2, 3, go! Yan. Ito po yung dahilan bakit meron tayong malaking church ngayon. Kasi yun talaga yung goal. Ito yung campaign natin. Mula pa. Paano ho nagsimula yung Ezra campaign? Siyempre, according to the history, kung maalalahanin natin, yung shinare sa atin ni Pastor Adel, more than 30 years pa talaga pinagpipray. Pero merong mga kaganapan kung saan, kumbaga, napipilitan tayong kumilos. Di ba? Pinagpipray natin. Ano yung panahon na yun? Kung hindi ako nagkakamali, unang-una ho nagkaroon po ng Ondoy, year 2009. So, 8 kami dito, nag-worship service kami dito, 8. Kasama si Pastor Joe. Tapos, pangalawa, 2012, nagkaroon ng habagat. Nung nagkaroon ng habagat, nagkaroon na ng mas talagang, ano bang mababaw na salita na marubdob? Passionate. Mas naging passionate na, ay, ituloy na natin yung pagtatayo ng mas malaking church. Actually, ito pa nga yun, ang naging option natin, humanap tayo ng iba't ibang lugar. Diba? Nagkaroon tayo sa San Martin, pinagpray natin to, naghanap pa tayo ng iba't ibang mga lugar. Ang magandang bagay doon, gawin mo lang yung bahagi mo. Kasi, ganun naman ho sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Lord, saan mo ba kami dinadala? Kailangan mong sumunod. Parang si Abraham, nung sinabi ni Lord na umalis ka dyan sa lugar nyo, hindi pa naman agad sinabi ni Lord, pupunta ka dito sa lupain na ito. Unti-unti yung yung tinatawag sa Bible sa mga scholars, progressive revelation. Ano yung progressive revelation? Unti-unting nahahayag sa iyo habang ikaw ay sumusunod sa direksyon ng Panginoon. Hindi niya pa ihahayag sa simula, pero unti-unti, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. Progressive revelation. So ngayon,
Yun po yung unang-unang naging parang motivation. Ay, binabaha tayo, kailangan lumipat na tayo ng lugar. Pero, magaling si Lord, sige, ito yung naging sign na hindi na tayo kailangan lilipat. Tumaas po yung tumaas yung rainbow. So for us, there is no reason na maghahanap pa tayo. Dito na, tumaas na yung lugar eh. 'Di ba? So pangalawa ho, naging motivation din natin yung ating mga Ezra exhibit. Wala ho tayong malagyan. Kaya nga sa original natin na drawing, 'di ba? Na talagang merong mga dapat may mga lugar para sa exhibits kasi nasisira ho yung mga exhibit natin eh. Exhibit booths natin, exhibit art materials, marami ho sa atin, marami ho tinapon na natin. So kasi no choice tayo eh. Inanay, na bulok na. Pero yun nga, dahil sa kakulangan ho ng budget, hindi ho natin yung original na plan. But anyway, ang mabiyaya pa rin ng Diyos, naririto tayo sa lugar na ito. Tapos, pangatlong dahilan, bakit ito talagang tsinatsaga natin na magkaroon ho ng ganitong kalaki, sana sa susunod lumiit tayo. Pag sinabing lumiit, ibig sabihin dumami. Kasi pinagpipray natin na tayo ay dumami ho through evangelism and discipleship. So makikita natin yung Ezra campaign, marami po pala parang octopus, marami pang galamay. Ito pala yung mga reason, hindi lang basta-basta pagpapalaki ng church. Meron siyang history, meron siyang dahilan, meron siyang motivation. So ngayon, sa pagtatayo ho ng tahanan para sa Panginoong Diyos, again, kaya ho napakahalaga, balikan natin yung God's dwelling place. Naalala nyo yung preaching natin before? Kaya ho, inuna natin yun eh, kasi konektado siya dito. Kasi ano yung ini-establish natin nung unang-una? Sabi sa Isaiah chapter 66, di ba? Heaven is my throne and the earth is my footstool, sabi ng Lord. What house you can build for me? Anong klaseng bahay ang itatayo mo para sa akin? Ang trono ko nga ay kalangitan, tapakan ko lang yung earth. Tapos sinabi pa ni Solomon, yung magandang templo na ginawa niya para sa Diyos, hamak lamang. So ngayon, pag sinabi nating tahanan ng Diyos, kung saan dito wini-welcome natin si Lord, Lord, yung presence mo mag-stay dito. Sa lugar na ito, sasambahin ka namin. Alam namin, hamak lang itong church na ito. But still, ito ay ginagawa namin para iyong maging tahanan. Presensya ng Diyos, kung saan ang pangalan niya ay napaparangalan. So yun po yung ibig sabihin natin dito. Itong church na ito, dapat napaparangalan po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, sa pagtatayo ng tahanan para sa Panginoong Diyos, ito na. Unti-unti na natin, natupad na natin. Actually, pero hindi pa naman talaga tapos. Kasi marami pang dapat gawin. Ano po yung mga lessons na matututunan natin na dapat ho nating gayahin mula dito sa istorya ng Book of Ezra, Nehemiah? Ano yung dapat nating tularan sa kanila? At ito po yung pag-aaralan natin. Sa Ezra campaign, ito po yung Project 1. Number 1, ito po yung mga dapat nating gawin. 1, 2, 3, go! Yan. Dapat maging kabahagi tayo. Pag sinabi natin kabahagi, it doesn't mean kailangan nag-construction ka rin dito. It doesn't mean nagbuhat ka ng hollow blocks, naghalo ka ng mga semento. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano yung ibig sabihin na ikaw ay dapat maging kabahagi? Tingnan natin dito sa Ezra chapter 2, verse 68. Nang dumating na sa templo ni Yahweh sa Jerusalem ang mga bumalik mula sa pagkabihag, ano po yung nangyari dito? Kasi di ba nga po, nilusob sila ng Babylonia. Tapos marami sa kanila pinatapon, kasama doon sila Daniel, sila Ezekiel, pinatapon sila sa Babylonia ni Nebuchadnezzar. Naalala nyo? Pero after 70 years, sabi doon sa Jeremiah chapter 29, babalik kayo sa Jerusalem. Ito na po yun, nung tinupad na ng Lord yung kanyang pangako na makakabalik sila. So ngayon, nung sila po ay nakabalik mula sa pagkakabihag, at yung pagbabalik nila, marami pong batches yan. At least 3 batches po ng ng mga returnees. Tapos sabi dito, karugtong, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng kusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo sa dating kinatatayuan nito. So, di ba? Yung pala talaga yung Ezra campaign, sa dating kinatatayuan. Naghahanap pa tayo ng mga lugar dito rin din pala, kung dating kinatatayuan. Pero yung pinaka-challenge dito, yung pinaka-maganda ditong hamon, nagkaroon sila ng kusang loob na handog. Di ba ito po yung Ezra, kung bakit po tayong merong Ezra campaign?
At doon sa ilalim ng Ezra campaign, isang sa proyekto doon ay yung Ezra Pledges. So it is biblical. So according to your heart, to your faith, dapat magbigay tayo. Wala namang sapilitan dito eh. 'Di ba sa Ezra campaign natin, yung Ezra Pledges natin, wala hong pinipilit dito. Pero according doon sa dinidesire ng puso mo, kung sa makakaya mo, maging kabahagi tayo. Kasi tulad dito sa hamon na ibinibigay sa atin, dito sa Ezra, nagkaroon sila ng kusang loob na paghahandog. Bakit o? Para saan po yan? Sabi dito sa chapter 3, verse 7, kumuha sila ng mga swelduhang tagatapyas ng bato at mga karpintero. Bakit? Babayaran. Kaya ho tayo may Ezra Pledges, hindi ho dahil binubulsa namin. Yan po ay well accounted po yan, di ba? Nire-report lagi. Kasi kailangan natin ng swelduhan. Kasi karpentero ba tayo? Lahat dito? Minsan nga mas magastos pa nga pagka sa totoo lang so no offense minsan mas magastos pa nga pagka yung mga volunteers. Kasi pakakainin mo sila. Whereas, kung mangungupahan ka lang ng karpentero, isa, dalawa lang, sa kanila pa yung pagkain, tapos mas efficient pa yung gawa dahil mas experience sila. Diba? Maganda yung voluntary works. Pero dito, kung gusto mo mas efficient yung gawa at mas mabilis, kasi pag volunteer, sa experience namin before, tinuturuan namin, ganito yung pagpipintura, ganito yung gagawin mo. So, nandiyan pa yung turo-turuan, di ba? Kailangan mong i-mentor eh. Pero dito, dahil nga, swelduhan na sila, yun talaga trabaho nila, mas efficient, mas mabilis. Mas tipid ka rin. So dito, ang ginawa nila, bakit sila naghandog? Para magkaroon ng share. With the goal na itayo muli yung templo. Tapos, nagpadala rin sila ng mga pagkain. Salamat po, may mga nagpapadala minsan dito. Before dito, may gumagawa, nagpapadala ng pagkain. Tapos, minsan nag-aabot, mga ganyan. Minsan, pati kami, nakakakain. Di naman ako gumagawa eh. Sumasakto lang pagbaba ko, may dalang may dalang merienda. Ano ba yung kinain namin? Turon ba yan? Yun, inumin at langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong sibada na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon, patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula sa Haring Ciro ng King Cyrus. So makikita ho natin, ito po yung unang hamon dito sa Project 1 natin, yung pagtatayo ng templo, ng tahanan ho para sa Panginoon. Dapat ho tayo kabahagi. And lagi ho nagre-report, di ba? Regularly nagre-report ho si Pastor Mel sa atin about sa ating Ezra campaign, Ezra Pledges. This is biblical pala. Kasi ang hamon sa atin, maging kabahagi ho tayo sa pagtatayo, pagpapaganda ng tahanan para sa Panginoon. And later on, makikita natin bakit. Kasi nagtatampo pala si Lord kapag pinapabayaan natin. Later on, makikita natin yon. Kaya sabihin mo sa kayong katabi, kapatid, tapikin mo, kapatid, kabahagi ka na ba? Yan. Sagutin nyo na lang sa isip nyo. Pwede nyo sagutin. Pag proud kayo, yes, kabahagi ako. Yan. Ezra Pledges, we encourage everyone. So para napakarami pa po na dapat hong gawin dito. Yun po yung unang hamon. Dapat maging kabahagi tayo. Number 2. 1, 2, 3, go. Yan. Ito pong church na ito, itinayo siya, yung physical church natin, itong building na ito, itinayo siya not just for the sake na magkaroon ng malaking building para magkasya tayo. Pero ano ba yung pinaka-objective natin? Na sama-sama tayong sumamba rito. Diba? Alam natin, marami pa tayong kailangan tapusin, pinagpipray pa natin yung aircon, pero hindi naman yun talaga yung pinaka-goal natin na malamigan. Bonus na lang yun. Kaya nga, kung mag-Ezra Pledges tayo, baka mapabili. Sino dito gusto nang magpa-aircon? Ayaw nyo magtaas ng kamay, ha? Sino dito gusto aircon? O, sige, Ezra Pledges. Pwede ba yun? Di ba, si Lord naman, actually sa experience naman natin, di ba? Pag ginawa natin yung part natin, si Lord hindi nagpapatalo eh. So, magkano yung nagastos natin? 1 point something, di ba? Pero ilan dun yung mga sponsors? I think masasabi natin 20%. 20% kasi dito pa lang sa bintana na yun, 130,000 na may nag-sponsor, di ba? So, pag tayo naman ay
gumagawa ng bahagi natin, tatandaan ho natin si Lord po, we cannot outgive God. At pangako niya rin that He will reward us. So, He will reward the church and you and every individual na nagbibigay according to his faith and to his heart, si Lord ho hindi ho magpapatalo sa pagbibigay. Okay? So ngayon, balik ho tayo sa hamon po dito sa pangalawa na tayo ay sama-samang sumamba. Tingnan ho natin sa Ezra chapter 3 verses 2 and 6. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Josue. So makikita ho natin, hindi ho si Ezra yung nagtayo, si Joshua o Josue. Hindi ho to si Joshua nung panahon ni Moses, matagal na ito, hundreds of years na ito. So thousands years na. Mula nung panahon ni Moses hanggang dito sa panahon nila Ezra. Libong taon na rin. So muling itinayo ni Josue, hindi ho si Ezra yung nagtayo. Si Joshua na mas madaling binggatin Si Joshua yung punong pari nung panahon na ito. Na anak ni Jehozadak kasama ang kanyang mga kapwa-pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel. Sino naman si Zerubbabel? Siya naman yung governor ng panahon na ito. Kasi nung panahon ni Ezra, di ba, si Nehemiah naman yung naging governor. So, napakaraming taon pala yung agwat nito. Kung kasi pag binasa natin yung Ezra, chapter 1 hanggang 10, parang isang taon lang di ba? Parang siguro isang taon lang nangyari to. Pero, more than 50 years po yung agwat niyan. Later on, makikita natin sa timeline. So, muling itanayo, di ba, ang altar ng Diyos, ng Israel, muling itanayo ni Joshua na anak. Tapos gayon din ang mga kamag-anak nito, ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kasulatan ni Moises na lingkod ng Diyos. So, unang-una ho nilang itinayo yung altar. Wasak pa po yung dito, yung templo nila. Pero yung altar, which represents or symbolizes the presence of God. Kaya kahit kahit hindi pa po finish ito talaga, di ba? Meron pang di napipinturahan. This represents the presence of God. Kaya nga nung minsan kumain kami dito sa altar, napagalitan ako ni pastor. Hindi ko pa kasi alam nun Sorry po, pastor. Hindi ko muna intindihan. So kasi that's part of the, dapat irespeto natin yung presensya ng Panginoon. Halimbawa dito sa prayer cubicle, ako gumagamit na po dito. We encourage everyone na mag-pray. Sana wala hong kakain dyan, Hindi ho yan kainan. Ang purpose niyan para mag-pray, mag-devotion o mag-aral sa salita ng Diyos. Siguro minsan makakaidlip ka kasi ang sarap malamig. Tiles. Di ba? Malamig dyan. Well, pero yun nga, yung pagbibigay galang kung saan nire-represent yung presensya ng Panginoon, napakahalaga. Kung pansinin nyo, nung si Moises, nung tinawag siya ni Lord sa burning bush, anong sabi ni Lord? Hubarin mo yung sandalyas mo. Yung panahon na yun ay pagbibigay galang, pagkilala sa kabanalan, kapangyarihan ng Diyos. Di ba kahit nga sa Japan pupunta ka sa yung mga iba't iba kasing kultura, iba't iba yung pagpapakita ng paggalang. Sa Japan, di ba, maghuhubad ka pagpasok mo ng bahay, maghuhubad ka ng sandalyas. So, ganun ho. Again, sa pagsapit na ito, sabi sa verse 6, sa pagsapit ng unang araw ng ikapitong buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh. Kahit we will worship God. Kaya napakaganda ho nangyari. Di ba nung before, ano yung gagawin natin? Gigibain na to. Wala na tayong mapagsasambahan. So, yan. Pero nung Webes, sabi ni Tatay Boy, mukhang kakayanin Sige, tapusin na natin to. Hindi na tinuloy. Lahat ng mga taong gumagawa dito, nilagay na dito. Kaya yun po ang dahilan, kahit na hindi pa po tapos, naalala nyo, madumi pa dito, maraming bato, siguro iba natatapilok. Yung iba, hindi kasi pantay Pero nag-worship tayo dito kahit hindi pa tapos. 'Di ba napaka-biblical naman pala 'yon. Kaya salamat po sa Panginoon dahil yung sa ganung realization, kaya naman. So we can worship God kahit yung itsura ng lugar ay hindi pa talaga tapos, hindi pa ganun kaganda. Although ang goal talaga natin, pagandahin para sa Panginoon. Pero dahil sa sitwasyon,
imposible, dapat hindi yun pipigil sa atin to worship God. So, kaya nung nabasa ko ito, wow, ayos parang kapareho natin. Hindi pa tapos, ang daming kalat, maraming alikabok, yung sound system, hindi pa ganun kaayos. Pero, it doesn't matter. Ang importante yung presence ni Lord at yung presence nyo na sumasamba sa Panginoon. That's the spirit of Ezra campaign. To worship God in this place. Amen? Yan. Kaya ang challenge sa atin, dahil ang Ezra campaign, yung hamon? To worship God in this place. Ang hamon sa atin, kung makakapunta tayo dito, punta tayo. Alam lahat natin, meron tayong online. Pero tandaan natin, yung online, ginawa siya for the pandemic. Wala na pong pandemic. So we encourage everyone, punta tayo dito to personally worship God together kasi sama-sama Pagdating sa bahay, ikaw lang mag-isa o minsan, ikaw lang yung kapamuso sa bahay, ikaw lang yung nanonood. Kasi ito po yung spirit of Ezra campaign to worship God in this place together. Tapos, alam natin siguro yung online, mapagbibigyan pa natin yung talagang imposible because of the physical condition, medical condition. So, kumbaga, ito na lang siguro alternative. Pero ang Ezra campaign, the spirit of worship dapat dito sa lugar na ito. Tsaka pangatlo pangit ng online natin. Sa totoo lang. Di ba? Sino nakakapag-online? Dahil kulang tayo sa skill, kulang tayo ng gamit, marami tayong kakulangan. So, mas maganda dito tayo sa live kasi, ang pangit naman ng sound sila. Siyempre, sa online kayo, punta ka dito. Di ba? Kaya, sa Ezra campaign, dapat sama-sama tayong sasamba sa lugar na ito. Okay, sabi mo, katapin mo yung katabi mo. Next Sunday ulit tapos, sige, magyaya ka rin. Sige, yun talaga Ezra campaign. Diba? So, salamat palapakan natin ng ating mga sarili sa lahat ng mga nandirito. Yan, medyo napupuno tayo. Sa katunayan, medyo kulang tayo sa upuan. Yan makikita natin yung mga nasa likuran. Meron pa po dito. Tsaka medyo maganda ngayon, Kasi yung napuno dito sa unahan. Dati kasi lahat nagpupunta sa likod Oo. Ibali, sa susunod siguro mga 10 aircon dito sa unahan. Medyo mahal na yon, million na yon. But anyway, ito last but not the least, yung pinaka pangatlo na matututunan natin dito, o aplikasyon na dapat natin tularan dito sa Ezra. 1, 2, 3, go! Yan, dapat nating tapusin. Kung titignan sa paligid natin, sa palagay nyo na tapos na po ba ito? Ano yung mga hindi pa tapos? Makitang-kita naman dito sa loob. Ano pa yung nakikita nyo hindi pa tapos? Ito. Tapos yung na yan, kaya hindi tayo magka-aircon kailangan masarado yan. Yung gate, yung nasa labas. Actually, meron pa tayong tinatawag na acoustic panel kasi kung mapapansin nyo, malakas yung echo. Dapat papatayin natin yung echo Dapat walang echo. Kasi pag may echo, hindi nyo masyadong maintindihan. So yun pa lang, 20,000 plus na yun yung gagastusin. Marami pa pong hindi tapos. Kaya nagpapatuloy yung phase 2 ng ating Ezra campaign, Ezra pledges, kasi marami pa pong kailangan tapusin. At ang hamon po dito sa istorya ng Ezra, sa Book of Ezra, kailangan tapusin natin yung sinimulan natin. Kung hindi tayo makokontento, okay na, may sambahan na kami. Tapos na yan. Hindi na ako, siguro okay na sa akin na hindi na siguro ako mag-commit sa pledges. Pero kailangan nating tapusin. So, tignan natin, mayroong istorya dito sa Ezra kung saan pansamantalang tumigil yung paggawa. Sabi dito sa Ezra 4:24, napahinto nga ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario ng Persya. Si Darius, isa sa mga hari ng Persya. So para malaman natin kung gaano katagal napatigil yung paggawa ng templo. Gaano ba katagal? Tignan natin yung timeline Si King Cyrus po, nakabalik sila, yung mga Israelita, o mga Jewish people, sa utos ni Cyrus the Great, 538 BC. Tapos sinundan siya ni Cambyses, 530 BC, wala siya sa Bible, pero sa history po. Tapos sumunod sa kanya, si siya ay nagpapanggap na si Bardia. Tapos si Darius the Great.
So 538, 522 BC, di bale, second year, 521. Mga ilang year, yung more than 10 years. Pwede natin sabihin, more than 10 years natigil yung pagtatayo ng templo. So tapos, tignan natin yung mga susunod pa mga hari kasi napakahalaga to sa mga susunod na linggo. Sige, next slide. Si Xerxes the Great. Sino ba si Xerxes? Si Queen Esther, naalala nyo? So 485 BC. Tapos si Artaxerxes, 465 BC. Ito po yung panahon na ni Ezra at Nehemiah. Nakita niyo yung difference? 538 BC. Tapos si Ezra, around 465 BC. Ang layo po ng agwat, ano? So yun po, kaya hindi si Ezra yung muling nagpatayo talaga. So ano ba yung talagang ginawa ni Ezra? Sa susunod na linggo, yun po yung pag-aaralan natin. Yun yung second part of the Ezra campaign, which is very important din. So, tapos, ayan, si Xerxes, 424 BC. So napakalawak pala ng Book of Ezra. More than 50 years pala yung timeline ng story niya. Mula 538 BC hanggang dito sa 465 BC na panahon ni Artaxerxes o panahon nila Ezra at Nehemiah. So ngayon, tignan ho natin. Dahil natigil ho yung proyekto, nagtampo ngayon ang Panginoong Diyos. Dahil nagtampo siya, so hindi naman siya katulad ng mga yung sabi nila, di ba, yung mga sabi nila, yung mga babae pag nagtatampo daw, minsan hindi daw nagsasalita. So ngayon, si lalaki, anong problema mo? Hindi nagsasalita Wala akong problema. So nagtatampo na pala, hindi sinasabi. Pero si Lord, nagpadala siya ng mga propeta. Bakit to? Sabi dito sa Ezra chapter 5 verse 1, nang panahong iyon, ang mga propetang sinahagay, ito po yung kasunod kanina no binasa natin sa Ezra 4, natapos yung paggawa, yung pagtatayo natigil ng pagtatayo ng templo. At ito po yung sumunod na talata. Nang panahong iyon, ang mga propetang sinahagay at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig sila ni Jerubabel na anak ni Seltel at ni Josue na anak ni Josadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Natigil ang proyekto, yung muling pagtatayo ng templo, kasi may mga oppositions. Tapos natatakot sila. Pero nagsalita ang propeta ng Diyos. Sila'y ginabayan, siyempre, ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, pinagpatuloy nila. Ang tanong, ano ba yung sinabi? Signan natin yung sinabi. Sino yung propeta na yon? Sila Hagay at si Zechariah. Sabi ho dito sa Hagay chapter 1, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Nagsasalita ho yung Panginoong Diyos dito sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi ho sa verse 4, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maaayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ng aking templo? Ibig sabihin, nakabalik na sila mula sa Babylonia, established na yung buhay nila, nakapagpatayo na sila ng bahay nila. Pero natigil ang proyekto ng muling pagtatayo ng templo. Ang gaganda ng bahay nyo, pero yung bahay ko, bakit nyo pinabayaan? Merong pagtatampo ang Diyos. At di na siya nakatiis, nagsalita na sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya ang hamon ho dito, tapusin natin kung ano yung sinimulan natin. Hindi dapat tayo titigil hanggat hindi ho natatapos. At titignan ho natin, maraming taon na ito. Parang itong ginagawa natin sa church natin ngayon. Feeling ko hindi ho siya matatapos ng 2024 lang. Nagpapatuloy ho yung ating layunin na pagandahin ho ang tahanan ng Diyos, yung church na ito. Sabi pa po dito sa verse 5, hindi pa ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Ano ho yung mga nangyayari sa kanila? Hindi ko na nilagay dyan. Nagtatanim sila pero kakaunti ang ani. Kumakain sila pero hindi sila nabubusog. So, yung full blessing sa kanilang bayan ay hindi ibinubuhos ng Diyos. Kaakibat pala ng pagpapahalaga sa tahanan ng Diyos, may kaakibat na pagpapala. Kasi kung babasahin natin yung verses 6 and 7, kaya trabaho sila ng trabaho, pero parang hindi pa rin sumasapat. Nagpupuyat sila, nagpapakapagod sila, pero bakit kulang pa rin yung ani nila? Bakit hindi pa rin sila nabubusog? Bakit ganon? Yung kinikita nila, hindi sapat. At ganon din ho. Para ho pumasok ang pagpapala sa church na ito at sa atin individually,
we need to continue yung work. Yung work motivated by the love for God. Yung dahil mahal natin, ang Diyos, mahal natin ang kanyang tahanan, yun yung ating motivation. Tapos sabi ho dito sa verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masihan at doon ay mabigyan ng karangalan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat na nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubbabel na gobernador ng Juda at ni Josue na pinakapunong pari, kundi ang mga sambayanang lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Diba? Kaya sa Ezra chapter 1, ipinagpatuloy ni Ezra chapter 5, verses 1 and 2, nagsalita ang propeta. Ngayon, dahil sa salita na yon, nag-continue yung gawain. Tinapos nila ngayon yung muling pagtatayo ng templo. Kasi nagagalit na ang Diyos eh. Kaya ito yung para sa ginagawa natin. Kailangan ho nagpapatuloy ito. Maging kabahagi tayo ng Ezra campaign. Pero ito pa po yung pangalawa. Isa pang propeta, si Zechariah. Itong si Haggai, ang focus niya ay yung church, di ba, yung temple. Ano naman yung focus ni Zechariah? Ano sabi dito? Ipinasasabi niya sa mga taga-Juda, labis akong napupuot sa inyong mga ninuno, yung mga ninuno nila. Ang dahilan kung bakit sila na ipatapon sa Babylonia. Kaya sabihin mo na sa kanilang ipinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Naalala ninyo? Yung isa sa mga topic natin sa God's dwelling place, di ba? This place, the church is a place hindi lamang to worship God, kundi makasumpong ng comfort, forgiveness, restoration. At ito po yung mensahe ni Zechariah. Ang mensahe, manumbalik kayo sa akin. At bakit mahalaga yung temple? Because the temple represents the presence of God. At higit sa lahat, ito po yung pamamaraan para makapag-communicate sila kay God. Bakit? Wala pa si Lord Jesus Christ eh. Sa panahon natin, we have the Lord Jesus Christ na siya naging daan tungo sa Ama. Pero dito, merong kailangan templo kung saan nag-o-offer sila ng mga hayop. So ngayon, sa panahon natin, we have the Lord Jesus Christ. We can pray to God. Ibig sabihin ba nun, hindi na kami pupunta dito sa church kasi meron naman Lord Jesus Christ. Hindi pa rin kasi. Kailangan sama-sama pa rin tayo dito, nasasamba. At yun po yung secret, actually, kung pag-aaralan natin, yung the growth of that Christian church sa Acts, sama-samang sumasamba yung mga mananampalataya. And again, yung hamon po dito, sa Ezra campaign, tatapusin natin yung sinimulan nating tahanan para sa Diyos. Okay, ano po yung tatlong hamon na ito dapat nating gawin dito ho sa pagtatayo ng tahanan ng Diyos? Una ho, dapat ho maging kabahagi tayo sa pagtatayo ng tahanan para sa Diyos. Ito pa rin ho natin yung bahagi natin sa ating Ezra Pledges. Pangalawa ho, dapat lang na sa itatayong tahanan, sama-sama ho tayong sasamba dito. Diba? Kung tinatamad tayo, patayin natin yung internet natin, mag-online na lang ako. Hindi, dapat dito tayo, sama-sama tayo. Pangatlo ho, dapat tapusin po natin yung sinimulan natin. Hindi pa po tapos yung proyekto natin dito, yung church, napakarami pa po. Tulong-tulong ho tayo, katulad ho ng ginawa nila nung panahon ni Ezra. Tulong-tulong sila, yung bahagi, yung maibibigay nila. And the Lord was gracious. Kasi ano yung nangyari? Bilang conclusion ho natin. 1, 2, 3, go! Yes. Kung papahalagahan ho natin, kung babalikan ho natin yung nangyari sa Ezra, sino ho yung ginamit ng Lord para maging posible? Unang-una ho si King Cyrus. Pangalawa, nung natigil yung paggawa ng templo, si King Darius naman, nagbigay pa siya ng utos. Sige, tulungan nyo sila, supplyan nyo sila ng mga gamit kasi makikita natin, di ba, ang Panginoong Diyos yung magiging katuwang natin. Sa katunayan, again, di naman ho natin inaasahan yung mga kapartners natin, mga sponsors natin eh. Di ba? Talagang magpipray ka lang. Meron pa nga sa kanila, hindi naman talaga nakita lang sa Facebook,
nagbigay. Ano po yung point natin dito? Gawin mo yung bahagi mo, gawin natin yung bahagi natin. Doon sa kakulangan natin, sa limitasyon natin, God will touch the hearts of people na pwede hong makatulong sa atin. Pahalagahan ho natin. Kasi kung nagpapahalaga ho tayo sa templo ng Panginoon, ang ibig sabihin nito, pinapahalagahan natin ang kanyang pangalan. Kasi sa templong ito, sa church na ito, walang ibang pangalan ang itinataas, kundi si Jesus, our sovereign, overcoming shepherd. Amen? At ngayon ho, bilang hamon ho, we encourage everyone dito ho sa ating, simula ho bukas, at meron ho tayong fasting. Pwede ho nang ipamigay natin itong ating set apart booklet. Bakit ho? Anong kinalaman ito sa Ezra campaign? Kung mababasa ho natin ng Ezra Nehemiah, yung mga tao nabuhay sila na mayroong pag-aayuno. Ngayong July po, ibahagi ho natin ng mid-year fasting. Pag sinasabi nating fasting, tayo po ay naninikluhod sa Panginoon, numihiling sa Panginoon, at we are trying to kill our flesh para mag-focus tayo, yung desires ng ating flesh, para ho yung mga spiritual na bagay, yung iisipin natin, bibigyan natin ng priority. Kung babasahin po natin yung Ezra at Nehemiah, hindi ho nawawala yung pag-aayuno. Kinikilala nila, na iintindihan nila, napakahalaga ho ng pag-aayuno. At dito ho sa Ezra campaign, napakahalaga ho ng prayer and fasting. Hindi na naman ho tayo bago dito. Basahin nyo lang po yung mga nasa loob. Meron mga instruction dito. So kung ikaw, sabi nga dito, kung hindi ka pwedeng mag-fasting physically, mamili ka ng pwede mong i-fasting. Halimbawa, meron kang medical condition na hindi ka naman pwedeng mag-skip ng meals, okay lang po yun. Pwede kang mag-fast ng iba. Pero kung kaya mo namang mag-skip ng meal, mag-fast, literal na fasting, mas maganda. Ano po yung gagawin natin dito? Kagaya ho ng ginawa natin before, mula bukas hanggang Friday, magko-fasting ho tayo. Mamimili tayo, may sasagutan tayo dito sa loob. Pwede nyo na hong buksan, ano? Pwede nyo na hong buksan. Magko-fasting tayo mula bukas hanggang Friday. At meron po tayo mga online, 'di ba? With online sa pagtatapos natin sa yun, nakalagay sa July 12. And we encourage everyone na pagkatapos po ng ating pag-fasting, maganda picture kung sino man ho yung kasama natin. Kagaya ng ginagawa natin before, naalala niyo po, di ba, nagsisend tayo ng mga pictures. And isa ho ito sa espiritu ng Ezra campaign. Hindi ho nawawala ang pag-aayuno. Ezra, Nehemiah, and older people, yung pagko-fasting naging bahagi ho. Bakit ho naging matagumpay? Yung muling pagtatayo ng templo, pag-i-establish ng Jerusalem, pagtatayo ng Jerusalem Wall. Makikita natin, napakalawak pala ng Ezra, no? So, ito po yung kailangan natin gawin. And I invite everyone na tumayo. Bago ho tayo magkaroon ng communion, i-offer ho natin sa Panginoon itong ating mid-year fasting. Set apart. Pag sinabi yung set apart, nakahiwalay. Nakahiwalay tayo sa Panginoon, nakahiwalay tayo mula sa mundo para tayo ay nakadikit naman sa Panginoon. So, lahat po ba ay may hawak na? So, actually, voluntary lang din naman to. So, kung meron ho sa atin ay hindi ho nabigyan, lapit lang po tayo sa ating mga kasama dito, sila Ate Jonah at sila Ate Angel. And let us pray ho. Awakan natin to, yung mga may hawak na. Panginoong Diyos, maraming salamat po. We offer to you, Panginoon, yung gawain namin ngayon, this week, yung mid-year fasting namin, Panginoong Diyos. Naniniwala kami na kayo po ay kumikilos sa aming mga panalangin, lalong-lalo na kung sasamahan po ito ng pag-aayuno. Kaya nga po, Panginoon, tamang-tama din sa spirit of Ezra campaign, Panginoong Diyos, we are doing this. We are praying, Panginoon, ng iyong pagpapala. At Panginoong Diyos, yung hamon po
dito sa Project 1 ng Ezra Campaign, yung pagtatayo ng templo para sa iyo, pagtatayo ng tahanan para sa iyo. Dapat lang, Panginoon, na maging kabahagi kami. Dapat lang, Panginoon, natapusin namin yung gagawin namin, na yung tahanan na para sa iyo. Dapat lamang, Panginoong Diyos, na maging sasambahin ka namin sa lugar na ito ng sama-sama, Panginoong Diyos. And again, Lord, naway, habang ginagawa namin itong pagka-fasting na ito, Panginoon, yung 3 bagay na iyon, mas lalo naming maunawaan, mas lalo naming maisabuhay, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po yung aming pag-aayuno this week. Pagpalain niyo po yung aming Ezra Campaign, Panginoon. We offer to you our lives. We offer to you our hearts. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, yung commitment namin para sa iyo, Panginoong Diyos. Again, Lord, we are praying. Bless our Ezra Campaign. Bless each of everyone, Panginoon, ng mga kapamuso. Maraming salamat, O Panginoon. Sa iyo po ang aming buhay. We dedicate to you, Ezra Campaign, Panginoon. Bless us. Ito po aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na pong umupo.